Paano at saan nga raw ba nagsisimula ang pagtataksil? Sa silid ba muna ng mag-asawa? Sa telepono? At sa napapanood at nababasa? Sa mga sari-saring nakikilala? Dahil iba-iba ang paraan ng ugnayan ng mga nagmamahalan ay sari-sari din ang paraan ng paglimot sa kanilang mga sinumpaan. Sa ating kwento, ang pagtataksil ay magsisimula sa isang kubo sa paanan ng bundok. Pero mga kapatid, ang dapat sabihin ay magsisimula muna ito sa isang bahay na una munang mawawalan ng pag-ibig. At nang magsimula na ang mga pananakit na pisikal, sa iniiwang mga pasa, magsisimulang mabakat ang mga mas malalaking lamat. Mga lamat na siya ring magiging lagusan ng pag-asa. Simulan na po natin sa Sana Lord ang isang dula. Sa panulat po ni Macris Magboo Orpilla. Isang kwentong mas mainit pa sa hininga ng Huwebes ng umaga, tungkol sa pang-aabusong nauwi sa pagtataksil. Tungkol sa matinding pagnanasa na sumisiklab na para mga tuyong damuhan sa ilalim ng malupit na tag-init. Magkita-kita po tayo mga kapatid ngayon sa kwentong pinamagatang Sa Dating Tagpuan, sa kubo sa paanan ng bundok. Nay, huwag na po kayo magalit. Huwag magalit. Nagpalipas kayo ng dalawa ng magdamag sa kubo natin sa may paanan ng bundok. At yan, ano yung pulang marka sa leeg mo? Nagpatila lang po kami ng ulan dahil delikadong bumaba ng bundok kapag basa yung lupa. Ito pong pula sa leeg ko. Nakagat lang po ako ng lamok. Lamok? Ang laki namang lamok niyang sumipsip sa leeg mo. Ang dami pa. Tingnan mo, hanggang dibdib. Elisa, ano ba? Pinapak ka ng lamok o may ibang pumapak sa'yo? Tingnan mo nga to. Nay, huwag niyo naman pong gawin to. Huwag kong gawin ang ano. Ang halos subaran na kita at napunit na tong damit mo para makita ko yung mga marka sa katawan mo. Nay, nakakahiya naman po. Naririnig din po ng mga kapitbahay. O Elisa, magdamag na halos mabaliw ako sa kahanap sa'yo. Ipinagtanong pa kita sa mga kaibigan mo kung saan ka napunta. Tapos kasama mo naman pala magdamag ang walang kwentang nobyo mo. Ngayon ka pa mahihiya? Nay, wala naman po kaming ginagawang masama ni Dario eh. Hindi mo ako maluloko. Kitang-kita ko sa mukha mo. Hindi ka marunong magsinungaling, Elisa. At hindi ako ipinanganak kahapon. May natuyong dugo pa yung palda mo. Nay, naririnig ka ni Dario sa sala. Aba, dapat lang talaga na marinig niya. Halika sa sala, halika! Nay, nasasaktan ka Ganito. ako. Huwag niyo ako sa punod. Aray! Aling Ading, maulang galang na lang po. Wala ka naman talagang galang. Mapagsamantala ka. 18 anyos pa lang ang anak ko. Ikaw, 22 na. Hindi porke matagal na kayo magnobyo, pwede nang ganito. Nay, nakakahiya. Pananagutan ko po ang nangyari sa amin ni Elisa, Aling Ading. Lumabas din ang totoo. Pananagutan ka raw. Ibig sabihin, may nangyari nga sa inyo. Dario, baka napipilitan ka lang dahil sa galit ni Nanay. Elisa, mahal na mahal kita. Kagaya nga na sinabi ko kagabi. Ako ang bahala. Pananagutan ko ang nangyari sa atin, mahal ko. O pananagutan? Ha! Huwag mo nga akong patawanin, Dario. Wala kang ang mahanap na trabaho sa Maynila, hindi ba? Kaya umuwi ka rito sa probinsya. Kapag nagpakasal kayo, o ano ipapakain mo sa anak ko?
Hotdog mo? Nay! May trabaho na po ako. Kaya nga po ako umuwi dito ay para ibalita to kay Elisa. May trabaho ka na kaya trinabaho mo rin ang anak ko. Hindi ko po pababayaan si Elisa, Aling Ading. Pananagutan ko po si Elisa. Dario, hindi mo kailangan gawin to. Mahal kita. Ayoko mahirapan ka at mapasok sa sitwasyong hindi mo naman gusto dahil lang sa akin. Wala ako ibang gusto makasama habang buhay ko, hindi ikaw, Elisa. Magpakasal na tayo. Aling Adeng, kung papayag po kayo, formal kong hihingi ng kamay ni Elisa para maging asawa ko. Hindi! Nag-iisang anak ko si Elisa. At hindi ko hayaang mahirapan siya. Patunayan mong gusto mo nga makasama ang anak ko. At hindi mo lang ginagawa to dahil sa galit ko. Makakalis ka na. Nay, ang labo naman ang gusto nyo. Kanina nagagalit kayo sa akin. Halos hubaran niyo na ako kakatingin sa katawan ko. Tapos ngayon papakasalan na nga ako. Galit pa rin kayo. Eh anong gusto mo? Magpahanda ako dito sa barangay? Dahil gusto kong pakasalan ng nobyo mo matapos yung pitasin niyang hiyas mo? Nay! Elisa! Nagalit ako dahil sinira mo ang tiwala ko sa'yo. Hindi ko gusto yung ginawa ng nobyo mo. Wala akong tiwala sa mga lalaking ganyan. Nay naman eh. Masyado kang bias kay Dario eh. Magpapakasal ka, ha? Ayoko! Galit ako kanina pero hindi ibig sabihin nun papayagan kita magpakasal sa lalaking yon. Magtatapos ka pa ng pag-aaral. Pero Nay, gusto ko magpakasal kay Dario. Mahal ko siya at mahal na mahal niya rin ako. Sabi ko naman sa inyo, Daddy, pa ayoko mag-aral ng kolehiyo eh. Ngayon, kontento na ako kung magiging may bahay lang ako ni Dario. Sasayangin mo ang buhay mo dahil sa lalaking yan. Marami pang lalaki sa mundo, anak. Hindi lang si Dario. Hindi ka magpapakasal sa Dario na yan. Hindi ako papayag. Pero Nay, nasa legal na edad na ako. Hindi ka pwedeng magpakasal ng walang konsento ng magulang. Dahil 18 anyos ka pa lang. Kahit of legal age ka, ang 18 hanggang 21 years old ay nangangailangan pa ng written parental consent bago magpakasal. Nay, baka sinasabi mo lang yan para mapaniwala ako. Paano kung mabuntis nga ako, hindi pa rin kayo papayag? Sekretarya ako ng abogado. Alam ko ang mga batas. At oo, kahit mabuntis ka pa, kung hindi karapat-dapat yung Dario na yan, hindi kita ibibigay sa kanya. Hindi kita hayaang mahirapan ni Lisa, hindi! Pero Nay, gusto ko nga magpakasal! Ang pag-aasawa ay hindi lang dahil sa pagmamahal. Hindi yan laro. Hindi puro ligaya. May kasamang pagtitiis, sakripisyo at paghihirap. Kaya ko tiisin lahat basta kasama ko lang si Dario, Nay. Nangako siya hindi niya ako pababayaan at sasaktan. Mamahalin niya ako habang buhay. Sabi mo nga, pangako lang. Walang patutunguhan yan. Maniwala ka sa nanay mo. Nangyari na rin sa akin yun noon. Napangakuan din ako. Oh, nasaan na siya ngayon? Hindi ako ang minahal habang buhay. Nangabilang bahay! Nay, hindi porke maaga kayo nag-asawa ni tatay at iniwan niya tayo para sa ibang babae. Ganun na lahat ng lalaki. Pare-pareho ng tabas yung Dario na yan at ang tatay mo. Kaya hanggat hindi niya napapatunayan na karapat dapat siya sa'yo, hindi ako papayag na magpakasal kayo! Sandali lang. Oh, Dario. Hindi kasi ako mapakali. Iniisip ko napagalitan ka pa ng nanay mo kanina pag alis ko. Pasok ka. Wala naman si nanay, nasa trabaho pa. Gusto mo ba ng tubig? Ang init sa labas. Elisa, mainit nga ang buong katawan ko dahil sa'yo. Nauuhaw ako pero hindi sa tubig. Uhaw ako sa'yo. Dario, sandali. Pakasalan mo ako. Mahal na mahal kita, Elisa. Pagkatapos na nangyari sa atin kagabi, hindi ka na lalo maalis sa isip ko. Dario, baka dumating si nanay. Elisa, magpakasal tayo. Kahit pa tumutol ang nanay mo,
Pakasalan mo ako. Paliligayahin kita. Mamahalin kita, Elisa. Dadalhin kita sa Maynila. Doon tayo magpakasal kapag hindi pumayag ang nanay mo. Oo, magpapakasal ako sa'yo. Mahal na mahal din kita, Dario. Elisa, bakit gising ka pa? 2:00 na ng madaling araw ah. Bakit may dala kang bag? Anong ibig sabihin nito? Saan ka pupunta, Elisa? Nay, 1 linggo nang pabalik-balik dito si Dario. Hindi pa rin kayo pumapayag na magpakasal kami. Sorry po, Nay. Sasama na po ako sa kanya sa Maynila. Gagawan po ni Dario ng paraan para makasal kami sa Maynila. Ano? Nababaliw ka na ba talaga, ha, Elisa? Ginagawa ko to para sa'yo. Tinitingnan ko kung mahal ka ba talaga at aalagaan kanyang lalaking yan. Hindi ka aalis. Pero Nay, ako ang nakakaalam kung mahal ako ni Dario o hindi. May tiwala ako sa kanya na aalagaan niya ako. Sorry, Nay. Nagpasya na po ako. Hindi ko gusto magkahiwalay kami ni Dario. Kaya sasama na ako sa kanya. Mas pipiliin mo yung lalaki na yan kesa sa akin na nanay mo? Elisa, sigurado ka ba dyan sa ginagawa mo? Mahal kita, Nay, pero hindi ko kaya magkalayo kami ni Dario kahit isang araw. Patawarin niyo po ako. Sige! Sumama ka sa lalaking yan! Huwag kang babalik dito na luwaan kapag lumabas ang tulay na kulay niyang Dario na yan! May natutulog dito! Inaan nyo naman yan! Ang nipis ng dingding dito, oh! Rinig na rinig namin! Magkaroon naman kayo ng kaunting respeto sa natutulog na kapitbahay! Dario, mahal. Bagong kasal ata yung nasa kabilang apartment. Kung bagong kasal sila, bakit sila nandadamay ng iba? Sana sa motel sila nag-honeymoon! Hindi ka ba naiinggit? Matulog ka na lang, Elisa. Dario, hindi mo ba namimiss ang asawa mo? Elisa, 4 na taon na tayo magkatabi natutulog. Ano pa ba mamimiss ko sa'yo? Matulog ka na. Pagod na ako sa trabaho. Sabi ko nga matutulog na ako. Sayang naman tong suot kong manipis na pantulog. Pangtutulog ko lang pala. Ay nako, nagpatingin ka na ba uli sa doktor? Sa isang araw pa appointment ko sa doktor. Siya, sige. Sana ang pagsusuka mo at pagiging mahiluhin senyalis na magkakaanak na tayo. Nakaka3 ectopic pregnancy ka na. Sana yung normal na pagbubuntis naman, Elisa. Sana nga. Sana nga, Dario. Andito na ako. Ano, kumain ka na ba? Oo, 8:00 pala, nakahiga ka na. May sakit ka na naman ba? Dario, Bakit ka umiiyak? nagpunta ulit ako sa doktor kanina. Oo, anong sabi? Buntis ka na ba? Magkakaanak na ba tayo? I'm sorry. I'm sorry, Dario. Teka, bakit ka ba umiiyak? Ipaliwanag mo nga yan. Hindi naman ako manghuhula, Elisa. Huwag mo naman sabihin ectopic pregnancy na naman. Ano ba naman yan? Nakailang opera ka na. Ang naiipon ko sa sahod ko, dyan sa pagpapagumot mo lang nauubos. Pwede daw sa gamot ngayon dahil maliit pa, hindi kailangan ng operasyon. Pero sabi ng doktor, Ano? Anong sinabi? Ano? maraming beses na nangyari ectopic pregnancy na imbis na sa matres dumikit yung fertilized egg, sa fallopian tube ko daw. Dahil sa mga operasyon at gamutan ko, damage na yung tubo. Ang malala pa, may nadagdag din na mga bukol sa matres ko kaya... Kaya ano? Kaya hindi na tayo magkakaanak?
Pwede naman daw magamot pa, Dario. Magpapagamot ako. Hindi ako papayag na... Ano? Magpapagamot? Ilang beses ka na nagpagamot. Wala rin naman nangyayari, di ba? Pero Dario, sabi ng doktor, kaya pa naman daw. Malaking gastusan nga lang at matagal na gamutan, pero pwede pa rin naman. Nag-uubos ka lang ng pera, hindi mo naman pinaghihirapan! Hindi na, Elisa! Hindi ko nagagastosan yung pagpapagamot mo! Tanggapin mo na lang na! Tanggapin mo na lang na bahug ka! Pesteng buhay, tumaalis na alam! Hindi ko naman kasalanan na nagkaganto eh. Hindi ko naman ginusto to. Dario, mahal. Dario! Dario! Ay! Dito pala asawa ko. Lisa! Lisa! Ano ba yan? Lasing na lasing ka? Napahiga ka pa sa sahig. Mahal, bakit ka ba naglalasing? Dahil ba sa akin? Dahil sa'yo. Naubos ng ipon ko. Kakapagamot sa'yo pero wala pa rin. Pinaparusahan mo ba ako? Gusto ko lang naman ng pamilya, ha? Mahirap ba yun, Elisa? Mahal, sa kwarto na tayo para mapunasan kita. Mahal. Mahal yung lahat ng bayarin at mahirap magtrabaho. Pero ikaw talaga, wow. Ikaw ang sarap ng buhay mo. Napakasarap. Nakutunga nga ka lang dito sa bahay mag-aapo. Naghihintay ng grasya. Dario, sinabi ko naman dati na mag-aaral ako ulit para makahanap ako na maayos na trabaho eh. Gusto ko magtrabaho dito sa Maynila pero ayaw mo naman. Nagagalit ka. Dahil masyado ka maganda. Pagtitinginan ka lang at mamanya ka ng mga lalaki dito sa Maynila. Mag-aaral. Paano ka mag-aaral? Sa ospital pa lang at sa paggastos natin dito, ubus na ang pera ko. Pabigat na ba ako sa'yo? Sabihin mo kung pabigat na ako sa'yo, gagawa ako ng paraan. Tutulungan kita maghanap buhay. Dito ka lang sa bahay, dito ka lang. Nung minsan nagtrabaho ka sa karinderya, muntikan pa ako mapaaway. Masyado ka maganda. Masyado. Di ko gusto may ibang titingin sa pag-aari ko. Ayoko nang may kahati. Ayoko! Pero ikaw lang naman yung mahal ko eh. Sa'yo lang ako. Dapat lang, Elisa. Dapat lang na sa akin ka, ano? Dario! Isang linggo ka na umuwi ng lasing. Ano bang nangyayari sa'yo? Nagpunta nga pala dito yung landlady. Sinisingil na tayo sa upa dito. Upa. Nisingil. Ako, bakit ba ako naglalasing? Nalimutan ko pala sabihin sa'yo na natanggal ako sa trabaho. Isang linggo na ako naghahanap ng trabaho pero wala akong makita. Ano? Bakit hindi mo sinabi agad para natulungan kita? Tulong? Ikaw? Ano naman tulong na magagawa mo? May bahay kong bawag. Dario naman. Nasasaktan ka ba kapag sinasabi kong bawag ka? Hindi ba totoo naman? Kahit anong pagsisikap ko sa buhay, hindi tayo makakabuo ng pamilya. Sabi naman ng doktor, pwede daw magamot. Ayoko nang gastusan ang pangarap ko na hindi mo naman matutupad. Pero sinisisi mo sa akin yung mga bagay na hindi ko naman kasalanan. Hindi ko gusto na maging ganito. Hindi ko to ginusto. Bakit nga? Ako ba ginusto ko? Gusto ko ba
ba nagganyan ka? Gusto ko ba na minalas ako ng gusto simula nung magpakasal ako sa'yo? Hindi rin naman Ano? Minalas ka sa akin? Oo! Dahil sa'yo nasira ang buhay ko, dahil sa init ng ulo ko nang malaman ko ang pagkabawag mo. Nakaaway ko ang amo ko at nawalan ako ng trabaho. Sorry! Kasalanan ko lahat! Kasalanan ko! Oo, kasalanan mo lahat! Kasalanan mo! Kasalanan mo talaga, kaya ngayon wala na akong trabaho at wala nang pabayad ng upa ng tagpi-tagpi at sira-sirang bahay na to. Uuwi na tayo ng probinsya. Mas mabuti pang pagtawanan kaysa sa kalsada pulutin na tumirik ang mata sa gutom. Bisita? Wala naman akong kamag-anak na nagsabing dadalaw ah. Sino kaya to? Nay, magandang gabi po. Baka naliligaw ka, miss. Nay, huwag naman po kayong ganyan. Miss na miss ko na nga po kayo eh. Hindi kita kilala, miss. Wala akong anak. Nay, patawarin niyo na po ako. Nakailang padala na ako ng sulat sa inyo pero hindi niyo naman po tinatanggap. Pinapadala niyo lang pabalik na hindi mo lang niyo binabasa. Miss, hindi kita kilala. Kaya pwede ba umalis ka na? Nakakaistorbo ka sa gabi ko. Nay! Babalik at babalik ako rito hanggang patawarin niyo ako sa pagsuwi ko sa inyo. I'm so sorry, Nay. Miss na miss ko na po kayo. Umalis ka na. Nagsasayang ka lang ng oras dito. Parang ang payat ng anak ko ngayon ah. Namumugtog din ang mga mata niya. Nagbalik na kaya sila dito sa bayan namin? Saan na galing? Sa kabilang bayan lang, dinalaw ko si nanay. Umuwi ako rito sa bahay, wala ka. Wala rin pagkain sa mesa. Anong gusto mo, ha? Ako pa ang magluto? Ano na lang silbi mo kung pati gawain bahay? Ako na rin ang gagawa. Nasa ref yung pagkain. Teka, iinitin ko para makakain ka na. Hindi tayo umuwi dito sa probinsya para maglakwa tsaka maghapon. Ha? Nakita ka raw ni paring Celso na nasa plaza kanina kasama ng mga kaibigan mo. Nakasalubong ko lang si Iska at si Ramona kaninang hapon nung nagpunta ako kay nanay. Kaya inaya nila ako magmerienda. Hindi naman ako naglalakwatsa, Dario. Dario! Bakit mo ko sinampal? Sigurado ka si Iska at Ramona lang ang kasama mo? May kasama ka raw na lalaki kanina. Sino yun? Lalaki! Sino? Nobyo ni Iska yun! Sumunod lang dun sa kainan sa plaza. Dario! Dario! Nasasaktan ako! Bitiwan ang buko! Dario! Elisa, sinasabi ko sa'yo, kapag niloko mo ako, mata mo lang ang walang latay. Hindi tayo bumalik dito sa probinsya para makipagkita ka sa mga tao at para umuwi ka sa nanay mo. Tandaan mo yan! Oo! Dario! Bitiwan mo ako! Please! Nasasaktan ako! Hindi na yan na matitigmon mo kapag sinumay mo pa ako. Nasaan na kaya si Dario? Gabi na. Malakas pa ng ulan. Lagi na lang kasi siyang lasing umuwi eh. Elisa! Elisa! Hanito ako. Aalalayan na kita. Lasing ka na naman, Dario. Basang-basa ka pa. Eh, paano? Inalis na naman ako. Talo na naman ako. Talo na nga ako sa buhay. Pati sa sugal, talunan pa rin.
Napakamalas ko talaga. Tapos ikaw. Ikaw. Wala ko pang kwenta. Maghapon ka lang dito sa bahay. Wala ka ng mga alagaang anak. Dario! Oo nga pala. Bawag ka nga pala, kaya nga pala wala ka lalong kwenta. Natiwan mo nga ako! Kaya ko lumakad mag-isa papuntang kwarto. Pero papalitan mo na kita ng damit. Basta yung damit mo. Baka mas dapat na maligo ka muna. Ayoko! Ayoko! Ayoko nga. Ano? May gusto kang mangyari, ano? Sige, sige. Magbibigyan kita dahil mukhang kawawa ka naman. Matagal ka nang di nadidilig. Dario, lasing ka. Matulog ka na lang. Dario! Ligo! Ayaw mo! Bakit? May lalaki ka ba, ha? Wala! Wala, Dario! Ikaw lang! Nasasakal ako! Kapag sinabi kong higa, higa. Kapag sinabi kong tumuwad ka, tutuwad ka. Pag-aaring kita, Lisa. Lahat na sasabihin ko, dapat susunod mo. Bitawa mo na, Nick! Nasasakal ako, Dario! Nasasakal ako! Lisa! Kulang pa yan para sa lahat ng kamalasan dinala mo sa buhay ko! Ah! Uy, Elisa. Magandang umaga. Tasing, magandang umaga rin. Ang init-init, nagwawalis ka dyan sa may labas ng bakuran nyo. Naka-long sleeves ka pa. Eh, teka. Ano yung nasa liig mo? Ha? Wala to. Kinamot ko medyo nagpasa. Huwag mo hawakan yung balikat ko, Tasing. Naku, napasigaw ko pa sa sakit. Eh, tinapik ko lang naman ang balikat mo dahil may dumi. Ayos ka lang ba? Masakit ba ang katawan mo? Ayos lang. Tapos na ako magwalis dito sa bakuran. Papasok na ako sa loob. Ay, Elisa. Kaya ba hindi ka lumalabas ng bahay dahil sa... wag na lang pala. Kalimutan mo na may sinabi ako. Ano yun? Anong ibig mong sabihin na hindi ako lumalabas ng bahay? Namamalengke pa rin naman ako. Naisip ko lang na... Kaya baka hindi ka namamasyal man lang o umaalis ng bahay niyo kapag nasa trabaho ang asawa mo dahil sa kahihiyan. Kahihiyan? Anong... Hindi mo ba alam na pinagtatawanan ka na ng buong bayan? Ano? Tuwing malalasing si Dario, ipinagsisigawan nito na baog ka raw at walang kwentang babae. Palamunin ka lang daw at daig mo para ang aso na naghihintay lang sa amo tuwing uuwi ito galing sa trabaho. Tasing, papasok na ako sa loob. Sayang ang ganda at alindog mo, Elisa. Hindi ba 22 anyos ka pa lang? Naku, batang-bata ka pa. Bakit pinagtitiisan mo yung asawa mong lasenggo at sugarol? Magbe-23 na ako sa isang linggo. Isa pa, mahal ko ang asawa ko. Hindi ako naniniwala na masasabi niyang mga bagay na yun. Mahal ka? Kaya ba binubugbog ka gabi-gabi? Naririnig namin ang asawa ko tuwing gugulpihin ka at sisigawan ni Dario. Baka na mali lang kayo ng dinig. Hindi ako sinasaktan ni Dario. Mahal ako ng asawa ko. Kailangan ko na magmadali.
Baka nasa bahay na si Dario. Sigurado magagalit na naman yan kapag nalaman niya lumabas ako nang hindi nagpapaalam sa kanya. Kung bakit naman kasi umulan pa. Hindi ko naman alam na matatagalan si nanay nang dating sa bahay. Hindi naman kami nagkita pero hapon na nung makaalis ako sa bahay. Bumuhos pa ng malakas yung ulan kaya wala ako nasakyang tricycle pabalik dito. Ay naku, nakabukas ng ilaw sa bahay. Nasa loob na si Dario. Ay, sana naman maalala niyang birthday ko ngayon at hindi siya magalit sa akin. Lisa! Buti naman umuwi ka na. Uwi ba naman tayo ng babae may asawa yan, ha? Dario, sorry. Nahirapan kasi akong sumakay pa uwi. Galing ako sa bahay ni nanay. Sa bahay, huwag ka nga magpatawa. Galing dito ang nanay mo. 30 minutos na nakakaalis. Hinahanap ka. Paano mangyayari nasa bahay ka niya? Ha? Sinungaling! Nagpunta dito si nanay? Dario, nagsasabi ako ng totoo! Tama na! Dario, huwag mo ako suntukin sa sikmura! Dario! Huwag kang makabalik-balik sa nanay mo, ha? Hanggang ngayon, masama pa rin ang tingin niya sa akin. Yun, dinadahilan mo pa ang nanay mo para lokohin ako? Nagsasabi ako ng totoo. Pumunta ako kay nanay dahil... Wala akong pakialam! Halika rito, babae ka! Malilintikan ka talaga sa akin! Sino kinatagpo mo, ha? Sino? Huwag ka nga lumalandian ka ba, ha? Nasasaktan ako naman! Dario! Isang linggo na simula ng kaarawan ko at araw-araw na akong binubugbog ni Dario. Tuwing sasaktan ako ng asawa ko, umaalis siya ng bahay at kinabukasan na siya bumabalik. Mas gusto ko pang magpalipas ng gabi dito sa kubo na to na mag-isa kaysa manatili sa bahay kung saan puro paghihirap at sakit ang nararanasan ko. Mabuti na lang at 10 minutong lakad lang to mula sa bahay dahil sa alam kong shortcut. Papatayin ko muna tong flashlight. Baka may makapansin sa akin dito. Mahirap na. Sakit na sugat ko sa labi. Ang sakit ng katawan ko. Simula nung umuwi kami dito sa probinsya, mas malala pa yung pananakit ni Dario. Hindi naman ako pwede magsumbong kay nanay. Mas magagalit siya kapag nalamang sinasaktan ako ng asawa ko. Dito sa kubo na to nagsimula ang lahat. Kung saan ay hindi na lang kami nagpalipas ng gabi dito. Hindi ako maluloko ni Dario na mahal niya ako. Hindi ko sana sinuway si nanay at hindi ako napahamak. Sino ka? Ilayo mo yung ilaw mo. Nasisilaw ako. Sorry. Akala ko kasi walang tao. Parang uulan kasi. Kumukulog pa nga. Kaya makikisilong sana ako rito sa kubo. Naligaw ako sa hiking trail at napadpad ako dito. Okay lang ba? Don't worry. Hindi naman ako masamang tao. Umalis ka na. Miss, may sugat at namuong dugo sa may labi mo. May marka at pasa din ang leeg mo. At ang dami mong sugat sa braso. May nanakit ba sa'yo rito? Pwede kitang tulungan. Gamutin natin ang mga sugat mo. Nurse ako. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Kung hindi ka aalis, ako na lang. Ayan, bumuhos na nga yung ulan. Miss, huwag ka nang umalis. Dito lang ako sa may pintuan. Hindi kita guguluhin. Pero kung kailangan mo ng kausap, pwede naman ako. Gusto ko rin sanang gamutin yung sugat mo. Ako nga pala si Noah. Ikaw na naman? Sabi na nga ba nandito ka ulit?
Dinalahan kita ng gamot para sa sugat at ointment para sa pasa mo. May dala rin akong ice pack. Eto, ilagay mo dyan sa may mata mo para mawala yung pamamaga. 15-minute interval. Pwede ko bang lagyan ng gamot ang sugat mo? Parang na-infect na kasi. Bingi ka ba? Hindi ba sinabi ko na hindi ko kailangan ng tulong mo? Hindi naman umuulan ngayon, bakit nandito ka? Look, miss. Ayaw ko sanang makialam. Pero mali ang pambubugbog sa'yo ng kusino man niyang hayop na yan. Please, umalis ka na lang. Lalala lang yung sitwasyon kapag nalaman ng asawa ko na may lalaki nagpupunta dito at... Asawa? May asawa ka na? Wow! You look so young to be married. Oo, may asawa na ako kaya pwede ba? Umalis ka na. Salamat na lang sa tulong. Well, siguradong kaya maaga kang nag-asawa ay dahil pinilit ka lang niyang barumbadong lalaking na pang-asawa mo. Well, it's not too late to get rid of him for good. Lalo na if he's good for nothing. Mister, Noah. Call me Noah. Noah, hindi mo kilala ang asawa ko para pagsalitaan mo ng ganyan. Look, miss. Hindi ko alam kung bakit ganyan ang loyalty mo sa asawa mo. But he doesn't deserve that loyalty, nor the respect that you have for him. Wala siyang kwentang lalaki. Dapat nire-respeto ka rin niya bilang tao. Hindi naman kasi siya ganito dati eh. Kasalanan ko dahil siguro hindi ko mabigay yung anak na gusto niya. Malas daw ako. Ako raw ang pinakamasamang nangyari sa buhay niya. And you believed him? Look, hindi ko man alam ang buong kwento. Pero allow me to say this. Kahit ano pa yung issue niyang siraulong asawa mo, hindi ka niya dapat sinasaktan. There is no excuse to physical abuse. Pagod na ako mag-isip. Pagod na rin ako masaktan. Kaya ako nandito para magkaroon ng katahimikan. At ginagambala mo katahimikang yon. That's where you're wrong. Hindi ako istorbo sa katahimikan mo, miss. Allow me to help you heal. Ikaw na naman. Pwede namang good evening o kaya hi. Bakit laging yan ang bati mo tuwing nagkikita tayo rito? It's been 1 week already. Dahil sinabi ko na sa iyong delikado nagpupunta dito. Nag-iingat naman ako ah. Siguradong walang nakakita nang magpunta ako rito. Dinalahan kita ng pagkain. I cook this myself. Heto. For you, Miss... Elisa. Wow! Finally, nalaman ko rin ang pangalan mo. Elisa? What a sweet name. I'm so happy to finally know your name. Para sa akin ba talaga tong pagkain? Yes. Naisip kita kaya dinagdagan ko ang serving. Ipinagluto ko ng pasta kanina ang papa ko. Tinalaw ko siya rito sa probinsya. He got assigned here. At dahil graduate na ako, sabi ko, dadalawin ko siya. Bait mo naman palang anak. May dala ka ring kubyertos at plato? Of course. Gusto rin kasi kitang makasabay kumain. Kaya nagdala rin ako ng plato. Inumin at kutsara at tinidor. O di ba? Instant picnic. Patingin nga ng sugat mo sa mukha mo. Pati ng maga sa mata mo at pisngi. Pagaling na. Mas mabilis gumaling ngayon dahil sa mga gamot na binigay mo sa akin. Pati dahil sa ice pack. Good. Kain na tayo, Elisa. Salamat, Noah.
Good evening. Grabe. Ang saya talagang marinig kapag binabati mo ako ng good evening. Parang gusto kong himatayin sa saya. Sira ka talaga. Kanina ka pa ba rito? Did I keep you waiting? Hindi naman. Hindi mo naman talaga kailangan magpunta dito eh. Nasasayang pa ang oras mo kakapunta dito. I want to be here. Gusto kong makita ka at makausap. Kahit na puro sama ng loob sa hayop na asawa mo ang sinasabi mo sa akin, ayos lang. Basta matulungan kong mabawasan ang sama ng loob mo. I'm your healer, remember? Sorry Pati ikaw nadadamay pa sa mga problema. Ako rin naman mismo ang gumawa. It was not your fault na naging hayop ang asawa mo. Isa pa, nabanggit mo kagabi na may problema ka sa pagbubuntis. Pwede namang magamot yun kung gugustuhin mo. Ayaw ni Dario eh. Naubos na daw yung pera niya kakapagamot sa akin. At saka, isa pa, parang tanggap naman niya na baog ako. Pinamamalita pa nga niya sa ibang tao eh. Elisa, hindi ka baog. You just can't conceive easily dahil sa history mo ng ectopic pregnancy and sa myoma mo, which can be treated if you want. Nawa, yung mga pananakit niya, yung mga suntok, sampal, sabunot, at pananadyak niya sa akin, kaya kong tanggapin lahat ng yun eh. Pero para araw-araw niyang ipabukas sa akin na wala akong kwenta babae dahil hindi ko kayang magbuntis. Gaya nga ng sinabi ko, pwede pang magamot yan kung gusto mo. At kung gusto mo, tutulungan kita. Pero Noah, Bata ka pa. 23 ka pa lang. Magka-age nga tayo, hindi ba? Kaya huwag ka sumuko basta-basta. Kapag nakapagdesisyon ka ng iwanan niyang asawa mong abusado, tutulungan kita. Makikipag-appointment tayo sa doktor para... Teka, Noah, anong ibig mong sabihin? Anong iiwanan? Wala ako nasabing ganun. Ibig mo sabihin, kahit dumami pa yung pasa mo sa katawan, sa lahat ng masasakit na salita na dinaranas mo, hindi mo naisip na hiwalayan ang asawa mo? Hindi ko pwedeng iwan si Dario. Guguluhin niya pati yung nanay ko. Isa pa, anong sasabihin ko kapag hihiwalayan ko na siya? Totoo namang kasalanan ko kung bakit nasira ang buhay niya eh. Kung hindi niya ako pinakasalan, edi sana Bullshit! Nasira ang buhay niya? Hindi mo parang baliktad? Buhay mo ang sinisira niyang hayop na asawa mo, Elisa. You're young. You look gorgeous. Hell, kung ako ang asawa mo, hindi kita padadapuan sa lamok. Noah, Your bastard husband doesn't deserve you, Elisa. You're too good for him. Kaya pag-isipan mong mabuti. wala akong dapat isipin. Dahil tanggap ko ng kasalanan ko. Totoo namang baog ako. Totoo ring simula na magpakasal kami, wala nang magandang nangyari sa buhay niya. Siya ang bumubuhay sa akin sa loob ng ilang taon. You deserve all the love and care in the world. Hindi pasa at mas lalong hindi trauma na dulot ng mga masasamang salita niya. Elisa, you deserve more. You deserve the best. You deserve me. Noah, masyadong malapit ang mukha mo. Noah, ang mga kamay mo, ang labi mo. Noah, Ang dapat sa'yo, sinasamba, minamahal, inaalagaan. Allow me to worship and adore you, Elisa. I love you, Elisa.
Noah, Good evening. Sakto, andito ka na. Ipinagdala kita ng paborito mong carbonara na luto ko, saka fried chicken. Ayusin ko lang para makakain ka. Noah, hindi ba natin pag-uusapan yung nangyari kagabi? What about it? Ang parte ba na iniwanan mo ko nang nakatulog ako after we made hot, passionate love all night long? Noah, mali ang... Mali siguro dahil hindi ka pahiwalay sa asawa mong walang kwenta. Pero hindi mali dahil totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Sigurado namang naramdaman mo yung kagabi, Elisa. I really love you. Noah, natatakot ako na baka mapahama ka ng dahil sa akin. Baka maging miserable ang buhay mo dahil sa akin. Hindi ako mapapahamak. Miserable? Of course not. I'm happy, Elisa. I've never been this happy. At ang nagpapasaya sa akin, walang iba kung hindi ikaw. Paano ba nangyari lahat ng to? Noah! Huwag ka nang umiyak. Hindi ko gustong umiyak ka. Gusto ko lang paligayahin ka at mahalin sa araw-araw. Hindi mo deserve ang isang walang kwentang babaeng katulad ko, Noah. Stop. Elisa. Kakain ka ba muna o gusto mong ulitin natin kaagad ang nangyari kagabi? I want to prove to you that you're wrong. You and I, we belong together. Pero may asawa na ako. Nauna mo lang siyang nakilala, Elisa. Kung nakita na kita noon pa, hindi ka mapupunta sa kanya. Hindi ka niya inaalagaan at pinahahalagahan. Kaya kukuhanin na kita sa kanya. Nay, napadpad po kayo dito. Ikukuha ko po muna kayo na may inom. Pasensya na, nanggaling kasi ako ng palengke. Palengke? Pero wala ka naman dalang pinamili. Ha? Oo nga po kasi wala akong nabili na magugustuhan ni Dario kaya umuwi na lang ho ako. 6 na buwan na kayo rito sa probinsya pero ngayon lang tayo ulit nagkita. Tuwing dadalaw ako rito ay sarado ang bahay nyo. Saan ka ba nagpupunta maghapon? Namamasyal-masyal lang po. Nagpapahangin. Elisa, hindi ko gustong nababalitaan ko tungkol sa inyo ng asawa mo. Ho? Ano naman po yun? Nakausap ko ang kapitbahay nyo kanina habang hinihintay kita. Sabi ni Tasing, naririnig niya raw na lagi kayo nag-aaway ng asawa mo tuwing gabi. Bakit ka naka-long sleeves kahit mainit? Sinasaktan ka ba ni Dario? Ho? Naku, hindi ho, Nay. Hindi po ako kayang saktan ng asawa ko. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin marunong magsinungaling. Nay, Isa pang tanong, Elisa. ano po yun? Sino ang lalaking kasama mo sa kubo natin? Nay? Sino po? Wala akong kasama. Huwag ka na magkaila, Elisa. Buwan-buwan kong sinisilip ang kubo na yon. Alam kong nagpupunta ka doon. Kaya sinisiguro kong maayos ang kalagayan ng kubo. Pero kahapon, nakita ko kayo ng lalaking yun. Nay, Kung hindi ka na masaya kay Dario, kung sinasaktan ka niya, hiwalayan mo na, anak. Huwag ka magkasala sa mata ng Diyos. Makipaghiwalay ka bago ka makipagmabutihan sa iba. Huwag mong gayahin ang tatay mo. Nay! Hindi po ako kagaya ni tatay. Gusto ko lang naman po maging masaya. Ayoko na masaktan. Inaalagaan ako ni Noah, Nay. Alam ko, yan din ang gusto ko.
Ayokong nasasaktan ka. Ayokong nahihirapan ka. I'm sorry, Nay. Mali po ang desisyon kong sumama kay Dario at magpakasal. Nagsisisi na po ako. Kung tutuusin, pwedeng iana lang kasal nyo. Dahil hindi naman ako pumayag na magpakasal kayo sa Maynila. 18 years old ka na mag-asawa. Walang consent ng parent o guardian. Annulment? Oo. Pwedeng i-file ang petition within 5 years after turning 21 years old. 23 ka pa lang. Pwedeng-pwede pa nating ipaana lang kasal nyo. Kung gusto mo talaga, ipapalakad ko sa lalong madaling panahon. Dario, anong ginagawa mo dito? Akala ko nakaalis ka na papuntang trabaho. Dito ka ba natulog kagabi? Narinig kaya niyang pinag-usapan namin ni Nanay tungkol kay Noah? Oh, Elisa. Bakit parang kinakabahan ka? Butil-butil ang pawis mo. Namumula pa ang leeg mo at tenga. Ano, natatakot ka ba? Dario, nagpunta nga pala si Nanay kanina. Sayang, andito ka pala sa loob. Sana nasabihan kita na magpakita kay Nanay. Kinakabahan ka ba kung narinig ko ang pinag-uusapan ninyo ng nanay mo? Ha? Lisa! Kala mo ba hindi ko malalaman na lahat ng kalandian ginagawa mo? Habang wala ako? Tapos ngayon ano? Hiwalayan mo ako? Dario, huminahon ka! Dario! Paug ka na nga, malindi ka pa. Akala mo hindi ko malalaman na may sumasawsaw na iba sa'yo, ha? Ang kapal ng mukha mo para iputan ako sa ulo. Wala ka nang kwentang babae. Haliparot ka ba? Dario, parang awa mo na. Hindi ko na kaya. Wala akong pakialam. Kahit mamatay ka pa. Pero hindi kita papatayin dahil gusto ko magdusa ka. Kaya nung kalaguyo mo, sisiguraduhin kong ililibaw ko kayo ng buhay! Son, saan ka pupunta? Gabi na. Sa girlfriend ko pa. May girlfriend ka na? 2 buwan ka na dito sa probinsya. Malapit ka na ring umuwi sa Maynila. Nagkanobya ka pa? Matinik ka pala sa babae, anak. Mana ka sa akin. Oo naman pa. Magkasing pogi rin tayo. Matangkad at malaki ang katawan. Kailan ko naman makikilala ang girlfriend mo? May inaayos lang po muna akong gusot sa buhay niya. Pero kapag naayos na, ipapakilala ko agad sa'yo. You'll love her simply because I love her. Susubukan kong isama siya pag-uwi ko sa Maynila. Aba, mukhang seryoso yan ah. I trust you and your judgment. Mag-iingat ka. May dala ka pang pagkain. Ipinagluto mo pa talaga ha? Mukhang napaka-espesyal ng trato mo sa girlfriend mo. Siyempre naman po, mana ako sa iyo eh. I know how to treat women right. Lalo na kapag gusto kong gawing reyna ng kaharian ko. Napaka-bulero mo. Kahit ako lang ang kausap mo. O siya, umuwi ka na maaga. Ingat ka. Hello. Colonel Miguel Guerrero speaking. Ano? Saang ospital?
Nasang ospital ang anak ko. Sige, pupunta na ako. Hello, Ramon. Pepe? Kailangan ko ng intel sa nangyaring hit and run kanina sa may plaza. Gawin mo ang lahat ng makakaya mo para malaman kung sino ang may gawa nito. Sige Chief. Pero bakit po parang humahangos kayo? Kakilala niyo po ba ang na-hit and run? Ang nag-iisa kong anak ang binangga niya. Kaya kailangan mahanap mo ang taong yun sa lalong madaling panahon. Kung sino man ang Herodes na yan na nagtangka sa buhay ng anak ko, mananagot siya. Noah, gising ka na. Elisa, nandito ka? Bakit puro pasana naman yung mukha mo? May bakat pa ng daliri ang leeg mo, Elisa. Itinatago ko na nga sa balabal. Nakita mo pa rin. Hindi ako pwede magtagal dito, Noah. Kumuha lang ako ng tiyempo dahil gusto kitang makita. Hinintay ko lang lumabas ang papa mo at isa pang bantay bago ako pumasok. Elisa, si Dario ang may gawa nito sa akin. Huwag ka nang umalis dito sa ospital. Kakausapin ko si Papa. Siguradong kapag nalaman niya ang lahat, tutulungan niya tayo. Noah, itong ikinatatakot ko eh. Ang madamay ka sa gulo ng buhay ko. Hindi ko gusto masaktan ka ng ganito. Mabuti na lang at minor injuries lang tinamo mo, Noah. Nakausap ko ang nanay ko. Tutulungan daw niya ako. Tutulungan? Voidable ang kasal namin ni Dario. Pero siguradong matatagalan bago maging final ang annulment kung sakaling sisimulan na to agad. So may pag-asa pa? Oo. Hindi ako papayag na madungisan ang pangalan mo. Ayaw man kitang paghintayin ng matagal. Alam nating ito ang tama. Kung dumating man ang panahon na malaya na ako at nandyan ka pa. Maghihintay ako, Elisa. Pero ipangako mo na hindi ka na babalik sa lalaking yun. Huwag ka nang pumayag na saktan pa niya. Pipilitin kong makawala kay Dario para na rin hindi ka na niya guluhin. Magpagaling ka, Noah. Maraming salamat sa pagmamahal mo at pag-aalaga sa akin. Nagpapaalam ka ba? Hindi. Gusto ko lang malaman mo na masaya ako sa mga sandaling magkasama tayo. Naramdaman ko ulit kung paano mahalin at pahalagahan bilang isang babae. At irespeto bilang isang tao. Kaya salamat. O siya, magpahinga ka na. Alas na ako. I love you, Elisa. Napamahal ka na rin sa akin, Noah. Masama ang kutob ko. Pakiramdam ko kailangan kong sundan si Elisa kapag umuwi siya sa bahay ni Dario. Epe, eto ang nakaalap kong intel tungkol sa hit and run. Huwag po sana kayo mabibigla. Battered wife. Biktima ng domestic violence ang girlfriend ng anak ko. Ang asawang sugarol, basagulero at lasenggo ang nagtangkang pumatay sa anak ko. Roman, may mga kaso bang pending itong Dario na to? Bukod sa hit and run niya. Nakahanap ako ng ilang mga reklamo tungkol sa kanya. Mga panggugulo sa mga club at pasugalan. May binugbog din siya isang dancer na nagsampa ng reklamo pero hindi na naituloy ang kaso. For the hit and run, magpa-issue ng warrant of arrest. Saka na natin tambakan ang kaso kapag nahuli na natin ang Dario na yan. Sige, Hepe.
Dario, aalis na ako. Humihingi ako ng tawad sa nagawa kong mga kasalanan sa'yo. Pero aminin mo rin na hindi ka naging mabuting asawa sa akin. Ako? Hindi naging mabuti asawa. Saan banda, Elisa? Saan banda? Binigay ko sa'yo lahat, ha? Nasaid lahat ng ipon ko at pera ko kakapagamot sa masakit mo. Tapos ano? Pawag ka naman pala, di ba? Hindi lang yun, malandi ka pa. Malaki ang naging kasalanan ko dahil sa nangyari sa amin ni Noah, pero... Wag mo mababanggit ang pangalan ng kalaguyo mo, Elisa. Ha? Mapapatay kita! Papatayin ko kayo ng lalaking yon! Dario, may mga pulis sa labas. Sumuko ka na! Sumuko? Ako? Bago ako makuha ng mga pulis na yan, papatayin muna kita! Ha? Papatayin muna kita! Alika rito! Gigilitan na kita para hindi ka na makakinay mo! Huwag, Dario! Bitiwan mo si Elisa! Aba, ano akala mo, bayani ka? Itong babaeng to, peke ito. Sinayang niya ang buhay ko. Sinayang niya ang pagmamahal ko. Bitiwan mo si Elisa! Ako na lang ang tutukan mo ng kutsilyo. Bitiwan mo si Elisa, Dario! Sumuko ka na, Dario! Napaliligira ka na namin! Elisa, tumakas ka na! Huwag kayong magpapaputok! Baka matamaan si Elisa! Naagaw ni Dario ang baril! Hindi kayo makakalabas ng buhay! Sorry na, Noah. Sorry. Dahil sa akin. Bakit mo hinarangan ang bala na dapat ay para sa akin? Gusto ko bayaran ang mga kasalanan ko sa'yo at kay Dario. Hindi ka dapat mapahamak. Noah, nilalamig ako. Elisa! Nandito ako. Yayakapin kita. Kumapit ka lang. Hindi. Elisa! Huwag kang bibitaw. Please! Please! Elisa! Elisa. Elisa. Tama na, Dario. Huwag ka naman laban. Sumama ka na. Elisa. Hindi ko sinasadya. Ang kalaguyo mo dapat napaparilig ko. Hindi ikaw. Tinatakot lang naman kita para hindi mo ko iwan. Elisa! Elisa! Papa! Si Elisa! Dali natin sa ospital! Oo. Nandito na rin ang ambulansya. Elisa. Noah, Tita Ading. Good morning po. sabi na nga ba't makikita na naman kita rito? Akala ko pabalik ka na ng Maynila. Gusto ko lang po magpaalam kay Elisa. Dinalaw mo raw po si Dario sa kulungan. Nabanggit pala ni Hepe. Opo. Hinding-hindi ko mapapatawad si Dario sa ginawa niya sa anak ko. Kaya gusto ko makita kung nagdurusa ba siya sa pagkawala ni Elisa. Kahit naman po anong pagsisisi niya, huli na ang lahat. Wala na si Elisa. Sigurado ko kung nasan man ang anak ko ngayon, gusto ka niya maging maligaya. Ipagpatuloy mo ang buhay mo, Noah. Ikaw ang naging pag-asa ni Elisa sa mga panahong nasa madilim na lugar siya. Kahit sandaling panahon lang kaming nagkasama, totoong minahal ko sa Elisa. Hindi ko alam ngayon kung paano magsisimula ulit.
ay hindi ko siya kasama. Matatahimik lang si Elisa kung matatanggap mong wala na siya, Noah. Susubukan ko po. Susubukan ko.